Network Entertainment. Isipin mo yung tao na nag-pitch nun sa studios, no? Okay, may sports movie ako. Okay, sports movie, maganda yan. Uso yan ngayon eh. Tsaka nagtuturo yun ng mga magagandang values sa bata. Dala kayo mga yan na magagaling na podcaster. Anong premise mo? May aso kasi tapos magaling siya mag 3 points. Ha? Aso, magaling mag 3 points. Nagdadrugs ka ba? Hindi magiging blockbuster niya kasi di ba yung mga tao mahilig sa aso? Oo. Mahilig sa basketball din. Oo. Di ba, yung mga aso, cute yan. Mahilig yung mga mga batang babae. Oh, di ba may mga films tayo about dogs? Oo. Yung mga lalaki gusto sports. Oh, ba't niya pag-combine? Aso na nagsusports. Pucha, naging blockbuster, oh. Welcome to another episode of Intellectual World with Victor Anastasio, a podcast. Yun lang. Ako isang stand-up comedian sa Comedy Manila. At ito lang, minsan nagpa-podcast lang mag-isa. Hindi nga minsan, madalas. About my intellectual world thoughts, mga naisip ko, mga jokes, germs ng jokes, mga idea, mga jokes na hindi gumana sa stage, so dito ko lang sinasabi. At kung ano-ano pang mga bagay. And ayun, para lang akong nagsasalita mag-isa. Para siyang talk therapy rin na walang bayad. So libre sa akin at libre rin sa inyo. At ang pag-uusapan natin ngayon, since karamihan sa inyo lalaki, ay ang mga kinalakhan nating sports movies. Bakit wala nang sports movies ngayon? Meron pa ba? Yung mga Netflix, mga Amazon Prime, wala na ako nakikita ng sports movies. Naalala niyo ba, lumaki tayo yung generation ko, plus minus a few generations, sa mga sports movies. Naalala niyo yun? Kasi lately, pinanood namin ng girlfriend ko si Chi, yung The Sixth Man. Doon kasi ako pinaka-naiyak sa lahat na napanood. Nanood na ako ng A Walk to Remember, nanood na ako ng mga ibang nakakaiyak na rom-com, mga family drama. Iba yung iyak ko dito sa Sixth Man. Si Marlon Wayans siya, so comedy siya. Pero iba iyak ko nung bata ako, naalala ko yun ang pinaka-naiyakan ko kasi I guess kwento nga ng lalaki pa rin. Tapos, spoiler alert, ilang taon na to, 30 years na yata itong pelikulan to yun, spoiler alert. YouTube nyo, The Sixth Man, namatay yung kuya niya. Parang, pag lalaki ka, importante yung mga kapatid mo, yung mga kuya mo, di ba? Parang malaking, yung kuya mo, yung kababata mong mga kapatid, parang malaki siyang, hindi naman siguro kung lalaki ka lang, no? Sa lahat ng tao naman. Pero yun nga dun ako, yun yung soft spot ko. Tapos basketball pa, alam mo yun, like my previous episode, yun yung hobbies nila. So nagbabanding sila sa hobby nila na yun, tapos meron na silang, tapos bigla namatay. So iyak na iyak ako na parang, paano siya magbabasketball ngayon? Wala na yung kapatid niya, paano siya mag-i-enjoy? Alam mo yun, may isang clip nga si Bill Burr, na pinag-uusapan si Patrice O'Neal. Si Patrice O'Neal ay namatay. So, parang nagbe-break yung boses niya eh. Naiiyak siya. Si Bill Burr yun Alam niyo naman, masungit yun na parang shut down yung emotions niya. Kaya naiiyak siya kasi yun yung, alam mo yun, body niya yun eh. Yun yung body movie. Yun siguro, no? Body movie. Para siyang body cop movies. Yung sports movies nun. Pero nawala. Yun ang coming of age movies din natin ng generation na yun. Napaka-nostalgic na episode na to, no? Ganda nito. Eto, sabihin ko lang sa inyo. Isang Halloween, yung barkado ko dati, ang napag-usapan naming costume, Mighty Ducks. Di ba? Alam natin lahat yung Mighty Ducks eh. Yung quack-quack, di ba? Parang si Goldberg. Di ba? Parang rite of passage niya sa atin na sports movies, na doon tayo natuto ng mga lessons. And I think wala na siya ngayon no? Sa mga Netflix na sumisikat, sa mga bata, hindi ko na alam kung ano yung uso. Bata meaning teenager ka, puberty. Di ba? Wala na Dati meron tayo, ang dami niyan. Air Bud. Naalala niyo yung Air Bud? Yung golden retriever na nag-basketball. Kahit ganun ka-ridiculous, nagiging hit, nagiging blockbuster eh. Alam mo yun? Yung Air Bud, ang pinaka-natatanda ko sa Air Bud, na sobrang tawan-tawa ako ng bat. Hindi naman tawan-tawa, pero parang nag-stick lang sa akin kasi sobrang ridiculous. Naglaro yung golden retriever tapos nakashoot ng basketball. Tapos nagreklamo yung kabilang team. Bakit may aso sa court?
bawal naman ang aso sa basketball. Tapos sinabi ng teammate ni Airbud, yung aso, wala naman sa rule books ng basketball na bawal ang aso ah. Pucha yan, no? Tapos nag-usap yung mga officials, tapos sabi ng referee, ain't no rules that a dog can't play. Tapos pinararo niya yung aso. Parang ganun ka-ridiculous. Isipin mo yung tao na nag-pitch nun sa studios, no? Okay, may sports movie ako. Okay, sports movie, maganda yan. Uso yan ngayon eh. Tsaka nagtuturo yun ng mga magagandang values sa bata. Dala kayong mga yan na magagaling na podcaster. Anong premise mo? May aso kasi tapos magaling siya mag 3 points. Ha? Aso, magaling mag 3 points. Nagdadrugs ka ba? Hindi, magiging blockbuster niya. Kasi di ba yung mga tao mahilig sa aso? Oo. Mahilig sa basketball din. Oo. Di ba, yung mga aso, cute yan. Mahilig yung mga dyan, mga batang babae. Oh, di ba may mga films tayo about dogs? Oo. Yung mga lalaki gusto sports. Oh, ba't niya, di ba combine? Aso na nagsusports. Pucha, naging blockbuster, oh. Yun yung kinalakan natin. Tapos syempre may mga magagandang aral yan eh, no? Yung lesson ng The Sixth Man, parang kuya kasi niya yon. Tapos siya living in the shadows siya. Lagi niyang kailangan yung kuya niya. Hindi siya makashoot. Take the final shot. Hindi niya magawa. Pinasa niya sa kuya niya. So, nung namatay na yung kuya niya, sinuspoil ko na, no? Pero kahit panoorin niyo, maganda pa rin eh. Sinuspoil siya ng kuya niya. In the end, nakamit siya ng babae na nagsabi sa kanya, reach your full potential. Diba? Ganyan naman tayo mga lalaki, di tayo tumitin hanggang makahanap tayo ng matinong babae. So, nakahanap siya ng matinong babae. Tapos sinabi, kuya mo, tagal ng dapat be your own. So, nag-final shot na siya. And then, alam mo yun, may mga lesson na ganun eh. Stand on your own 2 feet. Huwag kang asa lang ng asa sa iba. Sa Airbud, ano bang aral nun? Diba? Pwedeng maglaro ang aso sa basketball. Hindi ko naalala Airbud eh. Ang dami niyan. Tapos meron pa ako napanood nun na Angels in the Outfield. Sports movie rin. Tapos yun, tinutulungan lang sila ng mga angels sa baseball. Yun, memorable din yun. Nilista ko nga dito eh. Diba? Hindi ko alam kung hindi ko lang napapanood ngayon, hindi na ako yung target market. O talagang, kasi meron pang body cop movies, diba? Yung Brooklyn Nine-Nine, The Other Guys, nabuhay yun eh. Western, meron pa. Mga cowboy. Ano pa ba yung mga superhero, nandyan naman lagi. Di ba? Rom-com, nandyan lagi. Ano pa ba yung kinakahan natin ng bata? Alien movies, kahit pa paano, meron pa rin. Pero yung mga sports movies, di ba? Ang naalala ko ng latest, yung sina Will Ferrell, yung mga Blades of Glory, di ba? Sports movies na pangmatandaan na. Pero yung pambata, hindi ko alam eh. Ang daming tinuturong doon din kami, doon kami, Coach Carter, di ba? Si Denzel Washington. Putya, ang astig na mga sports movies. Hindi ko alam bakit. Hindi na, ngayon, no? Maggawa nga tayo ng Pinoy. Pinoy na sports movie, no? Parang pickleball, racquetball, ano mo yun? No? Sipa, no? Dati no sipa yung may tansan. Naalala niyo yun? Tapos may ganun. Para siyang shuttlecock, pero pang low income. Yung may tanso lang, tapos may straw ganyan, tapos sisipain mo ng tsinelas mo. Meron pang black magic. Yung ganun, sports movie na ganun, no? May sports movie, yung kay Pacquiao. Di ba? Meron nga naman, sports movie na Pinoy. Pero hindi siya yung genre na pa dati, di ba? Yung mga Coach Carter, si Denzel Washington. What is your greatest fear? Tapos may tumayo, our greatest fear is not that we are inadequate. Our greatest fear is that we are powerful beyond measure. It is not our responsibility to shrink so that others will not fear insecure behind us. Di ba parang putyang, yeah! Lalaki kang lalaki kang achiever eh. Di ba? Tapos sabi ni Denzel Washington, di naman yung tinatanong eh. Hindi, joke lang. Di ba? Ang galing eh, may mga speech na ganun. Tapos is favorite sports movie of all time. Remember the Titans. I think grade school or high school ako nito eh. So nag-uwi lang yung auntie ko from the States ng DVD, Remember the Titans. Diba? Mga pa nun eh. Wala pa mga download nun. Bata pa ako. Sobrang astig. Kasi alam niyo naman, mahilig ako sa black culture. Episode nga namin yan ni Leland. Diba? Hip-hop, soul, tapos sama-samang ganun yung soundtrack. Ain't no mountain high. Tapos sports movie siya. So parang shit. Lahat kumabit.
Diba? Parang ang galing. About segregation siya, tapos about sports, tapos ang angas na. Hindi mawawala yung motivational sports speech sa sports movie. Yun yung crescendo ng movie, alam mo yun? Pucha, yun yung, di ba? Yung, and then meron ding bonding moments between the teammates. Yan, a sports movie, uno, nag-aaway-aaway muna sila. A group of misfits. A group of misfits na parang hindi naman siya magaling. Bakit kasama ko yan, di ba? Tapos biglang makikita nila yung ano nila, bigla nila lang sa Remember the Titans, yung left side, strong side, left side. Di ba? Parang, gumagana na sila, tapos maluluha ka ng ganun. Yun yung rom-com ng mga lalaki, no? Sports movies. Maiiyak ka eh. Di ba? Makakonsider mo mga sports movie yung ano, Fast and the Furious. Dati, no? Dati para sports movie siya eh, kasi drag race. Tapos bigla may tangke na, putang ina. May helicopter na, alam mo yun, may submarine. Pero para sa akin, borderline sports movie siya eh. Kasi parang sports naman yung racing, di ba? Pero nga, nung tumanda na, putya, alam mo yun, may spaceship na eh, di ba yun? Next to Fast and the Furious. Putya, yung joke nga namin sa barkada namin, yung mga nagpipitch ng movie dun, mga grade 5 eh. Yung sa Fast and the Furious. Tapos may submarine. Putya. Pero yung sa Remember the Titans, yung motivational speech, yung ano, teammate din yung nagsabi, parang, I'm not saying we're perfect. Diba? But our record is perfect. But we go out there. Ang pangit, no? Binubutcher ko. Pero parang, I guess yung pinaka-memorable dun, yung in Greek mythology, the Titans were the greatest, even stronger than the gods. Let's get out there and make sure they remember the night they played the Titans. Iiyak ng gano'n, no? Sana manalo sila sa football. Diba? Yun talaga yung rom-com na lalaki. Sports movie. Tsaka maiiyak ka talaga eh. Alam mo yun? Tapos biglang may teammate na mamamatay. Ano yun? Lagi may ganun eh. Mapipilayan, mamamatay. Si iyak ka uli. Ang galing niya mag-shoot eh. Bakit siya namatay? Ang galing niya mag-shoot. Diba? Tapos on a deeper level, yung sports nga raw ay microcosm. Microcosm, basta parang representation siya ng buhay kasi andun yung pwede kang mamatay. Diba? May risk of death, may risk of challenge, may goal ka. Diba? And then may namamatay nga talaga sa sports, literal. No? Sa boxing, may namamatay. Kahit sa basketball, may namamatay. So parang yung flirting with death ba, na parang nag-a-appeal sa mga lalaki. Doon tayo naiiyak eh. Alam mo yung pag na-achieve mo yung goal, hindi ka namatay. Yung mga bros mo nandun. Alam mo yun, ganun ka emotionally shutdown yung mga lalaki. Bago ka umiyak, kailangan mabuka mo ng sports. Hindi pwedeng iiyak ka lang sa kaibigan mo eh. Kasi nag-break kami eh. Hindi pwede eh. At pupunta ka doon, manonood ka yung basketball. Tapos pag natalo yung team mo, doon ka iiyak. Parang ganyan talaga mag-shoot, no? Oo, iniwan na ako ni Shirley. Di ba? Kailangan ganun eh. Yung mga lalaki. Tsaka bawal ka rin magyakapan pag lalaki kayo. Kailangan mag-invento ka ng sports. Jiu-jitsu. Di ba? Kasi pag hinakap mo yung bro, I appreciate you ha. Di ba? Pero pag inimbento mo yung jiu-jitsu, buong apon kayo magyakapan. Walang magko-comment. Di ba? Actually, ayoko naman mag-jiu-jitsu. Gusto ko lang yakapin ka bro eh. Wala, huwag mo na sabihin yun. Ganyan mga lalaki. Di ba? Pari sports movies. Ano ba yung mga nakalista ko dito? Locally. Ang laking genre niyan dati. May mga si Benji Paras. Pucha, si Alvin Patrimonio. Nagkaroon ng sports movie lahat yan. May street joke mga, di ba? Yung ano, may basketball player, si Pitong. Si Pitong, basketball player siya, tapos hindi siya pinapalaro. Sabi niya, palaruin mo naman ako, coach. Wag na, Pitong. Banu ka naman eh. Di ba? Tapos hanggang sa isang tournament, pucha, natatalo na sila oh. 20 points. Down sila 20 points. Coach, palaro na. Sige na nga, Pitong, maglaro ka na dyan. Sige, patry lang. Tapos nag 3 points siyang gano'n, no? Pitong, 3 points! Nanalo sila. yung street joke nun. Tapos, tapos yung, meron ganyan na, ano eh, si Patrimonio ata to, si Alvin Patrimonio, parang pinoison siya, tapos nagtatai siya, basta parang gano'n eh. Tapos nung pumasok na siya, tangin na, 3 points siya ng 3 points, lahat pasok oh. So, dinaanan mo talaga yan eh. Kung 90s kid ka, or 2000s kid, or basta plus or minus generation. Yung mga sports movies, pare, dahil mo natututunan na aral, doon ka unang iiyak. Yun yung unang iyak na experience mo eh. Hindi heartbreak. Pag nanalo yung team mo pag nanalo yung Mighty Ducks, doon ka unang iiyak eh. Doon una maantig yung emotions mo. Laking parte siya ng childhood natin eh. Ano pa ba?
ang dami mga niche din eh. Katulad ng, hindi ko maalala yung title eh. Pero basically, Jamaicans sila na nagkaroon sila ng bobsled team. Di ba yung bobsled sa ice yun? Winter sport siya. So, ganun na kami kaming magkakapatid, ganun na kami ka-interested sa mga sports movies. Basta pumunta ka sa Aka Video, VHS pa nun eh. Punta ka sa Aka Video, VHS or VCD, tapos may makita kang sports, irerenta mo na eh. Ano ba yun? Buo na yung weekend nyo. Bibili lang ka ng chips, di ba? Bibili kang piatos, kasama yung pamilya mo, manonood ka sports movie. Fucking great weekend. Yun na yun eh. Tapos ang naalala ko lang doon, Jamaicans sila pero mahilig sila sa bobsled. Eh, sa Jamaica walang ice. So, paano yun? Diba? Tapos sineselebrate ng movie na yun. May aral na naman, diba? Ang aral nun, parang you should not be limited by your environment. Siguro, diba? May mga ganung lessons eh. Tapos, the mere fact na pumasok sila sa isang, hindi ko alam maalala, Olympics. Basta nag-qualify sila doon, victory na sa kanila yung kahit natalo sila last place. Victory na yun eh. So yun yung aral mo nun, nung bata ka, di ba? Okay, basta may itry ako na something, kahit hindi ako mag-succeed, the mere fact na na-try ko, okay na yun. Something like that, di ba? Tapos ang naalala ko doon, meron silang, siyempre Jamaicans to, so meron silang reggae na kanta. Yun yung tumatak sa akin eh. Jamaica's got a bobsled team. Yung parang, ang groovy lang. Kinakanta nila yun, chinichiri sila ng mga ibang fellow Jamaicans. Jamaica's got a bobsled team. I-google nyo nga, sabihin nyo sa akin sa Telegram group or Facebook group ko anong movie yun. And then may isa pa, very niche din. Pumunta siyang Africa, tapos White Men Can't Jump, yun yung title, White Men Can't Jump. Hindi ko alam kung naalala nyo yun. Naalala nyo ba yun? Di ba? Parang basically nagda-dunk siya yata or basketball. Oh, magaling siya mag-dunk. Eh, yung mga African, magaling. Di ba, pwede pa yung ano nun eh. Pwede pa yung constructive racism nun eh. Parang, pwede pa yung mga positive stereotypes nun eh. White men can't jump, tapos nagtataka yung mga itim kasi sila yung matangkad, tsaka mataas tumalon. Ngayon, yung joke ni Bill Burr na pag sinabi mo na sa ESPN, pag may sinabi na talagang pag black person, mas athletic, no? Kasi dubakdak. Yung next na sasabihin ng journalist na yun, I'm very sorry, I apologize. Di ba? Tapos ang politically correct term daw, sabi ni Bill Burr, dapat daw sabihin, he's a very intelligent basketball player. Diba? Pero I doubt, sabi niya, I doubt na may puting basketball player na habang tumatalon si LeBron James sa taas niya, sinasabi ng puting basketball player, ba't hindi ko naisip yan? Ba't hindi ko naisip yan? Talino niya. Pero back then, yung 90s, pwede pa yung ganun eh, mga stereotypes. White men can't jump, nagtataka sila, puti ka, ba't ka nakakadunk? Di ba? Ngayon, ang dami na ma-offend. No? Dahil dun ba, kaya nawala yung mga sports movies, no? Baka, no? Kasi isipin mo, sports movies pa lang. Ay, ba't puro lalaki? Di ba? Or this is an all-women's team. By women, do you mean also the people who are also before men, now women? Ang dami ng complication, di ba? Parang gano'n na yung ano ngayon. Dati simple lang eh. Tapos na naalala ko sa, di ba, mas inclusive pa nga yung sports nung hindi tayo woke, di ba? Kasi naalala ko yung Mighty Ducks, may babae dun eh. Di ba yung Mighty Ducks may babae? Okay lang. Tapos nung nagtitraining ako ng taekwondo, nagtitrain kami with women team. Tapos okay lang, alam mo yun? Pwede mo sipain, pwede ka masipa. Ewan ko. Ano pa ba? Yun lang yung nasa end of the list ko eh. May naisip pa ba yung mga ibang sports movies? Na ano, Space Jam, pare. Space Jam. Iconic. Yung Space Jam ni LeBron, di ba? Parang hindi na siya ganun nag-hit eh. Kasi hindi ko alam kung nasan yung utak ng kabataan ngayon. And alam ko ako yung tito ngayon na nagsasabi na, oh, yung kabataan ngayon, nung mas bata kami, mas okay. Nagtataka lang ako saan napunta yung sports movies na genre. Di ba? Saan siya napunta? Kasi nung lumalaki ka, panunuorin mo yan eh. Doon ka lumaki. Di ba? Ngayon yung Space Jam, ano yan? Creed, Creed, oo, yun. Pasok. Meron pa rin pala, no? So ano, huwag na natin publish yung episode na to. Hindi, pero yung Creed kasi, pang-atin siya eh, gets mo? Pang-edad natin eh. Hindi siya tulad ng Mighty Ducks na pang-teens, ganun. So parang Transformers, hinabol tayo. 'Di ba? Parang yung Transformers ngayon,
pang-age natin na pwede rin pambata, pero alam mo yun, may namamatay. Hindi siya katulad ng Mighty Ducks. Yan, putya, isa pa yung Creed na yan, no? Pinapanood namin ni Red Sure Tapos alam mo yun, pag tayo mo sa sinahan, kailangan mo shadow boxing. Yung mga Rocky, yun, kinalakhan natin yan. Kung Fu movies, di ba? Ewan kung, kasi yung Rocky, pwede mong panoorin yata pag, hindi, medyo brutal yun no? Parang pang-adult din yung Rocky, no? Yun nga, may mga ganun pa rin, fighting movies or war movies, meron pa rin. Pero yung mga teenager sports movies, nasa na sila, di ba? Tataka lang ako. Kung Fu movies, yan, pinalaki. Hindi namin alam yung, Kung Fu Kids yata yung title, pinapanood namin pa ulit-ulit ng magkakapatid VHS lang siya, Kung Fu Kids yung title yata. Chinese siya na, alam mo yung dubbing, nalilate. Yun yung classic Yung parang, lagot ka sa lolo ko. Tapos marami pa rin sinasabi. Tapos yun, may ganda rin lesson kasi sobrang lupit sa kung fu ng lolo nila. Tapos tinuturuan sila mag-kung fu. Tapos, typical kung fu revenge story. Di ba ganun naman lahat ng kung fu? Pinatay mo yung master mo. Pinatay mo yung master ko. Ngayon papatayin kita. Ganun lahat ng kung fu movie parang dirinag yung tatay nila. O lolo ba nila? Dirinag yung lolo nila sa isang kung fu tournament. So nahilo yung lolo nilang gano'n, no? Tapos pinatay. So yung mga bata pa lang to. So kahit fighting movie siya, may mga bata, na pang bata siya. Tapos itong Kung Fu Kids na to, nag-aral sila ng Kung Fu, tapos pinaghiganti nila yung lolo nilang, syempre hindi naman pinatay kasi kids movie. So tinalo nila sa tournament tong mas matanda, na sama-sama silang apat. So parang, well, where you at? Mga sports movie na ganyan, kinalakhan natin that we grew to, that we grew up with and loved. Diba? Parang ano siya. Feeling ko pwedeng itesis to ng isang film student Diba? Ano nangyari sa mga sports movies na, yun nga, Space Jam, ano ba? Baseball, Angels in the Outfield, Mighty Ducks, yun. White Man Can't Down, Air Bud, yun yung Air Bud nga yung kasi nagkaroon din ng genre dati ng mga Free Willy. Yung mga naalala niyo yun? Yung Free Willy, mga dolphin, Babe, si Babe yung baboy, Charlotte's Web, ginawa ng live action yata. So parang may animal genre and then may sports genre. And then yung animal genre nandiyan pa rin pero yung sports, tataka lang ako. Doon nagsimula ang episode na to. Parang, ba't wala nang ganyan? Ano nang pinapanood ng mga kabataan yan? Peppa Pig, dapat na gano'n. Dapat mag-basketball si Peppa Pig no? Yung mga gano'n. Peppa Pig goes to... Peppa Pig can't jump. Alam mo yung pupunta si Peppa Pig sa Africa. Galing dumadak yung baboy. Africano or something. Diba? Bakit wala rin genre na gano'n no? Dahil ba esports na? Baka nga dahil esports na, no? Puro esports na yung kabataan. Yan, yung mga Ragnarok, yun yung mga film na pinapanood nila. Which hindi ko sasabing may mali, pero parang kung may anak ako, which wala man akong balak, di ba? Parang gusto mong i-share din na sports movies. Pero kung tatay ka, tapos i-share mo yung mga sports movies dati, baka may mga sabihin yung characters na hindi na woke. Alam mo, hindi mo alam, 90s pa yun Alam mo yun? Hindi ko alam. Tataka lang ako. Ano pa may makilalakhan kong sports movies na gusto ko? Yun talaga Remember the Titans. Medyo blanco ako ngayon. Alam niyo naman, di ako masyadong re-research bago mag-podcast. Ano pa ba? Swimming medyo wala no? Kasi weird yun Mag-swimming lang kayo. Slam dunk na cartoons. Hindi, anime meron pa rin Anime meron pa rin. Diba? Yung mga anime tungkol sa boxing, anime tungkol sa lahat ng bagay. Yan talaga yung mga sports. Yan. Kung nagtatrabaho kayo sa Hollywood at nakikinig kayo ng podcast for some reason, ito na yung next na hit nyo. Sports movies for the kids of today. Parang, ano ba? Ano yun? Alam mo yun, basketball na, yung pangalan ng basketball team, the pronouns. Parang gano'n, hindi ko alam.
Maraming salamat sa pakikinig ng Intellectual Wal. Na-enjoy ko tong episode na to. Walking down memory lane. Nostalgia ng ating mga VHS, VCD times, Space Jam times, Remember the Titan times. Yun, good times yan. Yung mga kaibigan ko at mga kaedad ko ngayon sa podcast na may mga anak. Oh, boom! Bonding moment. Panoorin nyo ng Mighty Ducks, panoorin nyo ng Space Jam. Maganda siyang bonding moment kasi mano-nostalgia ka tapos may introduce mo yung mga anak mo sa good life lessons sa sports. Meron din mga bad. Ito yung hindi woke kasi nanood nga kami ni Chi ng Remember the Titans. Medyo toxic pala si Denzel Washington doon. Parang pinapahiya niya pinapahiya niya isang tao. Tapos parang sinabi nung isa, alam mo coach, pag pinapahiya mo ako, hindi naman ako gumagaling napapahiya lang ako. Tapos ngayon mapapanood mo, valid nga siya, no? Tama rin. Pero at least, alam mo yun, may papanood yung mga anak nyo na pwede kayong pag-usapan. You're welcome. You're welcome sa bonding moment. Ideas. Family podcast talaga ito alam mo yun? Family-friendly podcast Maraming salamat. I-click or i-tap nyo yung follow sa Intellectual Wal. Yan lang. So tinatanong ng mga iba, hindi ka ba nauubusan ng joke? Pare sa mga pinagdaanan natin sa childhood natin, ng mga sports movies at lahat, at sa mga pinagdadaanan natin ngayon, hindi ka maubusan ng joke. Para susundan mo lang yung buhay mo, maglulook back ka. At yan ang nakaka-excite sa stand-up comedy. Lahat to pwede natin pag-usapan sa stage at makaka-relate tayong lahat. So please support, syempre lahat ng podcasts, the Pod Network. May mga sports podcast ba dito sa... Walang sports. Tignan mo. Wrestling, hindi naman sport yung pambata yun Joke lang. Joke lang. Kaya talaga Chino, joke lang Komedyante tayo dito Alam nyo, mataas ang respeto ko dyan sa wrestling kasi sinasabi ng iba peke yung wrestling. Pero totoo yung luha ng mga magulang nila Joke lang. Nagugas yung nanay nila bakit yung brief niya may dragon? Joke lang. Joke lang. De, joke lang yan kana Red tsaka And again, yung previous episode about hobbies, valid din yan. Alam mo yan, naging hobbies din yan So, yun lang. Yung wrestling hanggang ngayon may mga bata pang alam mo yun, boy pa yung wrestling Pero yung sports movie genre, parang yan, siya lang talaga yung nawala Kasi sports, malakas pa sa kids yung pro wrestling, ganun. Yun lang. Walang sports podcast dito, no? Ako na yung unang sports. I guess hindi personality ng podcaster yung mga sports, no? Talagang kami yung socially awkward. Alam mo yun? Hindi kami yung mga jock Hindi kami yung mga jock. Kami yung mga introvert or may mga weird na interests. Pero yun, I guess nabawasan na ng mga jock sa mundo. Kasi feeling ko, ito last theory na lang, feeling ko nung nawala yung bullying, nawala din yung sports movies kasi hindi na cool maging jock Ewan ko Hindi ko alam. Medyo malayo na siyang theory, no? Pero dati kasi 'di ba sa mga coming of age rom-com movies, may mga jock yung boyfriend ng type ng lalaki, 'di ba? Sabihin nating podcaster, parang swak no? Yung bida yung bida ng mga coming of age romantic movies dati, yung mga naging podcaster ngayon, yung mga katulad ko na awkward sa babae, alam mo yun, hindi athletic. Tapos yung boyfriend, yung athlete, tapos makukuha mo yung boyfriend, yung girlfriend ng jock. Sobrang unrealistic, pero alam mo yun. Ewan ko, kung nawala yung mga jock, baka hindi na uso yung mga, baka discouraged na maging jock ngayon. Kaya hindi na uso yung mga, dapat sensitive ka na yun. Hindi ko alam, ba't nawala yung mga Mighty Ducks? Yun lang, kung alam niyo yung sagot, isabihin niyo sa akin at i-discuss natin sa Telegram group or Facebook group kung meron na at sipagin ako. Bakit nawala ang mga sports movies for kids? Ayun lang, maraming salamat sa pakikinig at ano kaya ang next episode? Only one way to find out. Makinig kayo dito sa Intellectual Wal Podcast with Victor Anastasio. See you sa live shows. See you sa mga podcasts. Salamat ulit sa TPN and peace out!
The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.